Lalo pa raw humina ang kredibilidad ng ICI kasunod ng pagbibitiw ni Commissioner at dating DPWH Secretary Babe Singson. Duda ang ilang kongresista sa investigasyon ng komisyon na tila namimili umano ng ididiin sa kontrobersya. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. 50-50 o tila nasa ICU ang estado ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ganito inilarawan ni House Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice ang ICI matapos magbitiw bilang isa sa commissioner si dating DPWH Secretary Babes Singson. Sa panayam kay Erice ng programang Kong Radio ng Abante, sinabi niyang matagal na nilang napag-usapan ni Singson na dapat dagdagan ng kapangyarihan ng ICI sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Bukod kasi sa walang sapat na pondo, aminado ang ICI na wala rin silang sapat na otoridad para palawakin ang kanilang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Erice dahil sa pagbibitiw ni Singson, naghihingalo ngayon ang ICI. Wala nang credibility with the resignation of Singson. Wala nang credibility yan. Katunay lang yan na yan ay ginagamit lamang para pang-delay at pagpapalito pa lalo ng mga investigation. Maraming mga duda ako na parang I am no longer I do not seryoso. Si Kong naman na ano ko, kung may nagda-doubt ako kung yung palasyo ay seryoso na malaman yung katotohanan dito sa flood control projects. At maging ang palasyo ay nagkakaroon na ng iba-ibang mga bersyon at naratibo. Sa panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICI bill, sinabi ni Erice na mabibigyan ng ICI ng kapangyarihang makapagpalabas ng sabpina, makapaghain ng kasong contempt, mabibigyan din sila ng immunity kontra demanda sa mga malalaking taong kanilang iniimbestigahan, mabibigyan sila ng sapat na pondo, sariling tao at mahahalungkat nila with full access ang mga record books, ledgers, lalo na ang mga kontratistang involved sa kontrobersya. Bagaman aprobado na sa committee level, malaki sana anya ang maitutulong ng panukalang ito kung maisa sa batas na bago matapos ang taon. Pero duda si Erice na makakahabol pa ito lalo na't may indikasyon umano mula sa Malacanang na wala na silang interes at tila wala nang balak na sertipikahan ito bilang urgent bill. Kasabay pa ng pahayag ng Ombudsman na tatagal na lamang ng 1 o 2 buwan ang investigasyon ng ICI. I don't think we have enough time to, ewan ko kung kaya pa na maipasa ito before Christmas break sapagkat 5 araw na lang yung natitira naming session. I hope na gawa ng paraan dahil hindi naman ito na-certify na urgent. So baka hindi namin maipasa ito. Tapos baka hindi na kaya ng kung may madadala sa plenary, baka hindi na kaya. Di nakakayanin before the year ends. Kung madadala sa plenary. Pero ang problema nga, hindi nga namin alam kung madadala pa ito sa plenary. Dahil mukhang sa mga narinig ko kay Yusek Claire Castro, mukhang hindi masyadong interesado ang palasyo na maipasa pa itong batas na ito. Sa panig naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, isang malinaw na cover-up ang nangyari sa ICI. Bakit yung isang bahagi ginagamit pa din, pero yung isang bahagi, dahil malapit sa kakusidente, ay ginedeba. Kaugnay nito, tiniyak ni Tino na hindi sila titigil sa pagtulong sa ICI hanggang may mapanagot sa flood control scam. Gaya ng mga natuklasan niyang umano'y maanumalyang mga project sa distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa Davao City. Puro anya palusot si Congressman Pulong dahil sa inilabas nitong iba't ibang dahilan nang hindi niya pagdalo sa imbitasyon ng ICI. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante.